Ang pagbabasa ay nagsisimula sa kapanganakan. Isang panimula sa mga kwento, tula at mga kanta ay isang magandang simula. Ang pagbabasa ay isa sa napakahalagang kasanayan. Ang bawat isa ay kailangang matutong magbasa, kailangang interpreta ang mga nakalimbag na simbolo sa anumang dako. Ngunit may mga iba't ibang problema ang mga mabagal na mambabasa na hindi maiiwasan. Ano nga ba ang sanhi sa mabagal na pagbabasa? Ano ang tamang aid para dito? Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga sanhi sa mabagal na pagbabasa at mga rekomendasyon para dito. Una, pisikal. Ang pagiging utal-utal ay isang suliranin kung saan nahihirapan ang bata sa pagbabasa ng tuwid sa mga salita. Ang mga rekomendasyon para sa ikalalago ng bata ay kailangan ng lubusang paghihikayat sa kasanayan sa pagsasalita at pagbabasa. Maging modelo sa mabagal ngunit komportableng pananalita. Gawing nakakaaliw ang pagbabasa gaya ng pagbasa ng kwento o tula sa malakas na boses. Tulungan ang bata na mabuo ang kanyang kumpiyansa sa sarili sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paghihikayat at apresasyon sa kanyang mga ginagawa. Farsightedness. Ito'y suliranin na kung saan nahihirapan ang isang bata na magbasa ng malapitan. Nearsightedness. Kabaliktaran ng farsightedness na kung saan nahihirapang magbasa ng malayuan. Sa kabuuan, ang suliraning ito ay kailangan ng maagang konsulta sa isang optometrician. Pangalawa, pandama. Dyslexia, speech or hearing defect. Ito ay karaniwang kapansanan sa pagbabasa na nagriresulta ng kawalan ng kakayahan na iproseso o iinterpreta ang mga nakalimbag na simbolo. Kailangang kumonsulta sa isang manggagamot o sumangguni sa SENCO o ang tinatawag na Special Education Needs Coordination. Pangatlo, intellectual. Isa rito ay ang mababang IQ o retarded. Kailangang basahin ng magulang o guro ang libro para sa bata at i-check sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang binabasa at pagmumungkay sa kanila na sabihin o ihayag ang kwento sa sarili nitong salita o pagkakaintindi gaya ng tungkol sa nito, ano ang susunod na mangyayari? Kailangang pahintulutan ang bata na basahin ang kanilang mga paboritong kwento upang maging pamilyar sa mga salita, gayon din sa pattern ng mga bagong salita at kwento. Bumili ng mga aklat sa halip na laruan. Pang-apat, emosyonal. Halimbawa nito ay ang pag-aagam-agam, kaumiran o katamaran. Sa suliraning ito, kailangang bigyan ang mga bata ng makagiliw-giliw na mga libro, mga nakakatawa, maikli, madali at may matitingkad na salita. Panglima, pag-uugali o problema sa pag-aaral. Ilan rito ay mapaglaro, hindi interesado o matigas ang ulo. Kailangang subukang gumamit ng libro sa iba't ibang uri. Librong may larawan o visual aid, mga aklat panlibangan at aklat upang makatulong sa araling bahay. Kailangang maipakita ng guro o magulang na isang kasiyahan ang pagbabasa dahil ang mga bata ay natututo sa pamamagitan ng halimbawa. Inirerekomenda rin ang paglalaro ng Scrabble upang makabuo at matuto ng mga salita. Pang-anim, kapaligiran. Isa sa mga suliranin ay ang kahirapan,
kulang sa babasahing materyales o hindi angkop ng mga materyales para sa kanilang edad. Dahil sa kakulangan o kahirapan, nagiging hadlang ang mga bagay na ito sa karunungan at kaalaman ng bata ukol sa pagbabasa. Kailangan mong gumamit ng mga indigenous na material tulad ng pagbabasa ng label ng mga candy, advertisement, palatandaan, poster, laro o sports. At para sa kabuuan, hindi maikakaila ang mga iba't ibang suliranin sa mabagal na pagbabasa. Ang pisikal, emosyonal, intelektual, ang kapaligiran o asal ng mambabasa ang nangangailangan ng lubusang pagsasanay, patnubay, tulong at gabay ng magulang at mga guro. Kung ang panuntunan sa proseso ng pagbabasa ay maituturo o maibabahagi, maaaring humantong sa isang mabuting hinaharap sa buhay ang isang bata.